Mga balyen ang napapadpad sa mga pangpang o dalampasigan. May senyalis nga bang dala? Ano naman kaya ang senyalis ng mga ito? Mabuti nga ba o masama? Yan ang ating aalamin sa video ito. Misto lang naging tourist attraction ang kalsadang ito na boundary ng Barangay Panisihan at Barangay Dapdap sa bayan ng Uson sa probinsya ng Masbate. Matapos nagsain ito ng mga tao upang matunghayan ang wala ng hubay na balyena. Ito talaga siya. Kailan kasabi nga nila pag nagigalaw na siya may sakit. Parang kasabihan na parang may binabatsyag sa lawan. Hindi talaga namon na-expect na mamamatay siya pero kabisan naluloy kami. Kabisan namon barangay, mga kabarangay sa dapat sa barangay pa rin siya dapat kami magkausan para mabuligan namon ang pag-rescue. March 3, 2024, alas 10 ng umaga, nang mamata nito ng mga residente na palutang-lutang na tila ba nanghihina. Ang balyenang ito ay nasa 16.53 meters ang haba at may bigat na nasa 40 tons ayon sa MENRO o Municipal Environment and Natural Resources. Sinubukan din itong i-rescue ng mga kinaukulan na dalhin sa malalim na parte ng dagat. Ngunit dahil sa sobrang laki, ay di na kinaya ng mga bangka at lubid na hilain ito. Kaya pansamantala muna nila itong hinayaan. Ngunit makalipas nga ang 3 araw ay tuluyan na rin itong namatay. Opo, na talaga na siya. Dinara na siya palawon. Kaya nga nag-imbiyan na siya, hindi na siya makita. Di na kaya siya sa police dahil masisira na ang motor. Kaya buhian na siya kay siguro palawon na. Pagkahapon, pakadigali siya. Di naman siya namataan sa hapon na. Sa ngayon, ay patuloy pang iniimbestiga ng MENRO at ng BFAR ang pagkamatay nito. Kumuha na rin sila ng sample sa parte ng katawan nito para sa naturang investigasyon. Ngunit itong March 8 ay mas napadpad pa ang labi ng balyenang ito malapit sa mga bahay ng residente sa Barangay Dapdap na siya rin nagiging perwisyo para sa mga residente dahil sa mabahong amoy nito dulot ng katawan nitong nabubulok. Dapat din talaga na siya makuha ng kay kaluluyan mga ada. Pagka sa nag-agi lang nga ni kami pagkati sa eskwelahan, naglain na ang tiyan sa mga bata. Ay mabaho talaga siya. Haluluy na nadagit sa apigi. So di na talaga maiwasan ang mga tao nag-worry na kay di na makabukas pagkaon. Nagkaigwan na silang face mask na apiktuan ng mga estudyante sa elementary sa Dapdap. Siniguro naman ng kinauulan na kukunin nila ang labi ng balyena. Malulubugin nila ito gamit ang sinkers at tinatayang nasa 100 meters ang lalim at 7 nautical miles na layo sa isla. Pero alam nyo ba na noong 2022 ay meron na rin naunang balyena ang napadpad at namatay sa probinsya ng Masbate. Yan naman ay nangyari sa katabing bayan ng Uson. Ang bayan ng Dimasalang. Nangyari ito 2 taon lamang ang nakakalipas. Sa kabilang dulo ng Bicol Region, isang dambuhalang nilalang ang napadpad sa dalampasigan ng Dimasalang, Masbate. Ala, nakakuha na siya energy! Pero may mga talaga sa hindi napapadpadan. Okay. Papagadong din. May darat ko, may gagmay. Okay. Pero bakit nga ba napapadpad ang mga balyena at namamatay na lang sa mga dalampasigan? Ayon sa mga research, ang kadalasang cause of death ng mga ito ay na sugatan gawa ng pagkabangga sa mga barko, environmental complications caused by climate change, pagkasabit sa mga fishing nets at gears, noise pollution na nagkakos ng stress sa mga ito. Ang mga nasabing cause ay dahil na rin sa mga kagagawa nating mga tao. Ito na siguro ang sinyalis ng mga ito upang maging responsable tayo sa pag-aalaga ng ating kapaligiran upang hindi bumalik sa atin ang mga polusyon na ating iniwan. Tandaan, tayo ang mas may alam para sa ating kalikasan, kaya tayo ang dapat mas maging responsable para ito ay alagaan.